Wala tayong pera, anak, sabi ng amang mag-isa sa buhay habang nanginginig ang boses sa gitna ng panaderya. Ang sumunod, walang sino man ang nakahula. Isang mayamang babae na nakatayo sa likuran nila ang lumapit. Nangangatog ang mga kamay ni Carlos habang binubuksan ang kanyang luma at kupas na pitaka. 8,000 piso at 35,000 ang halaga ng cake, bulong niya. Papa, idinikit ni Rosa ang maliit niyang ilong sa salaming display. Yung isa po, di ba? Yung may strawberries? Pumikit si Carlos ng mariin, hirap huminga. Para bang salamin ang hangin na dumaraan sa kanyang lalamunan. Sabi mo, pwede kong piliin kahit anong gusto ko, masayang sabi ni Rosa. Yung uri ng tuwang inosente na tanging mga bata lang ang may alam bago pa man sila turuan ng buhay kung ano ang ibig sabihin ng pagkadismaya. Birthday ko kasi, lumuhod si Carlos sa tabi niya. Ramdam niya ang lamig ng sahig kahit may suot siyang pantalon. Hindi sapat ang pera natin, anak, parang masakit bigkasin ang bawat salita. Tumalikod si Rosa sa kanya at unti-unting napuno ng pag-unawa ang malalaking matang kayumanggi. Mga matang katulad ng kay Angelica, ang kanyang ina, hanggang sa dumating ang pinakamahirap makita, tahimik na pagtanggap. Kahit yung maliit lang, tanong niya ng mahinahon. Umiling lang si Carlos, hindi na siya makapagsalita. Okay lang po, Daddy. Hinawakan siya ng maliit na kamay ng bata. Pwede tayong magkaroon ng cake sa susunod na taon. May bumigay sa loob niya, isang bagay na matagal nang marupok mula nung gabing pumanaw si Angelica, iniwan si Rosa sa mga bisig ng isang nurse. Isang bagay na pinipilit niyang buuin gamit ang kanyang dangal at tibay ng loob sa loob ng 4 na taon. Sorry, sabi niya, pero hindi lang basta sorry, para bang iyon na ang lahat ng kinimkim niya. May biglang huminga ng malalim sa likuran nila. Hindi lumingon si Carlos. Ramdam niya ang hiya na umaakyat sa kanyang leeg, umaabot sa tenga at dibdib. May ibang tao sa paligid. Mga taong kayang bumili ng 35,000 pisong cake nang hindi man lang nagdadalawang isip. Excuse me. Isang boses ng babae, banayad at kalmado, halatang hindi sanay na humingi ng kahit ano. Dahan-dahang tumayo si Carlos, agad na itinago si Rosa sa likod niya. Ang babae ay kabaligtaran niya sa lahat ng aspeto. Nakaayos ang buhok sa isang malinis na bun, suot ang isang perpektong tailor-made na gray na suit na malamang mas mahal pa kaysa sa kinikita niya sa isang buong season. At ang mga mata, pagod, malalim, na sa isang saglit ay nakalimutan ni Carlos ang kanyang kahihiyan. Bibilhin ko ang cake na yon, sabi ng babae, sabay turo sa cake na may strawberries. At kahit ano pang gustuhin ng bata. Hindi, lumakas ang pagkakasabi niyan, salamat pero hindi na lang. Napakunot ang noo ng babae. Rosa? Tumingin siya sa anak. Pumili ka ng 2 maliit na pastry, kahit alin. Sir, hindi niyo kailangan 2 lang, Rosa, sige na. Tumingin ang bata, nag-aalinlangan pero may konting tuwa. Tapos tinuro niya ang 2 chocolate eclair sa ibaba. Yan po! May hawak ng itim na credit card ang babae, isang uri ng card na nakikita lang ni Carlos sa pelikula. I-wrap mo lahat please, sabi niya sa natigilang empleyado. Ma'am, hindi ko po ito matatanggap, sabi ni Carlos ng mariin. Di huwag, mabilis ang sagot ng babae. Hindi ito para sa'yo, para ito sa kanya. Sinimulang ipak ng empleyado ang malaking cake sa isang magarang kahon at ang eclairs sa isang puting bag na may gintong ribon. Nanginig ang mga kamao ni Carlos, parang sinusunog ng kanyang dangal ang balat niya. Babayaran kita, sabi niya. Kung gusto mo, bawat sentimo. Sige, iniswipe ng babae ang card ni hindi tumingin sa kanya. Maligayang kaarawan, anak, sabi niya ng may lambing. Niyakap agad ni Rosa ang kanyang mga binti. Salamat, fairy godmother. Ngumiti rin sa wakas ang babae. Isang maliit na ngiti, may bahid ng pagod, pero totoo. Walang anuman, prinsesa. Ibinigay ng empleyado kay Carlos ang kahon.
Para bang mas mabigat pa ito sa isang cake. Parang punong-puno ito ng mga bagay na hindi niya kayang ibigay sa anak. Tara na, Rosa. Bye, Fairy Godmother. Malamig ang hangin ng Disyembre sa labas. Nagsisimula ng mag-ilaw ang mga dekorasyong pamasko sa mga kalsada ng Santiago. 3 bloke ang nilakad ni Carlos bago siya muling nakahinga. Sa isang kanto, huminto siya at niyakap ng mahigpit ang kahon. Si Rosa ay masayang naglalakad sa tabi niya, kumakanta tungkol sa mga engkantada at cake. Nangangatog pa rin ang mga kamay niya nang kunin niya ang kanyang cellphone. Nag-search siya ng Pasteleria Celeste Santiago at nag-scroll sa mga larawan hanggang makita niya ang cashier sa counter. Nag-type siya ng mensahe. Yung babaeng nagbayad ng cake, kilala niyo po ba siya? Kailangan ko siyang bayaran. Agad ang sagot. Si Miss Santos, regular siya dito. Pasensya na, hindi ako pwedeng magbigay ng personal na impormasyon. Santos. Nag-type si Carlos, Santos Santiago, libu-libong resulta. Pero ang nasa itaas ang nagpahinto ng kanyang paghinga. Mariana Santos, CEO ng Grupo Santos, naglunsad ng bagong pabahay sa La Reina. Sa larawan siya rin ang babae, nakatayo sa harap ng isang modernong gusali, nakangiti para sa press, suot ang parehong pagod, ngunit mahinahong ngiti. CEO, milyonaryo, hindi maabot. Daddy, bakit basa ang mga mata mo? Mabilis na pinunasan ni Carlos ang kanyang mukha. Wala yun, prinsesa, hangin lang. Pero pareho nilang alam na hindi yun totoo. Kinagabihan habang mahimbing nang natutulog si Rosa, naupo si Carlos mag-isa sa maliit nilang mesa sa kusina, nakatitig sa kahon ng cake, 3,500 piso. At kasama ang mga eclair, siguro halos 40,000 na. Binuksan niya ang lumang sobre kung saan nakatago ang kakaunti niyang ipon, 8,000 piso, lukot at luma. Aabutin siya ng mga buwan o isang buong taon para bayaran ng babae. Pero babayaran niya bawat sentimo dahil si Carlos Flores ay hindi tumatanggap ng awa kahit pamula sa isang milyonaryong fairy godmother na may malungkot na matang kahawig ng kanya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, mga 3 kilometro ang layo, sa isang marangyang mansyon sa Las Condes, nagbuhos ng pangatlong baso ng alak si Mariana Santos. Patuloy sa pag-ilaw ang kanyang telepono, mga mensahe mula kay Rodrigo sa kanyang ina at kay Ricardo, na naman hindi niya pinansin ang alinman. Ang nasa isip lang niya ay ang lalaking lumuhod, halos durog ang boses habang binubulong sa anak. Wala tayong pera, prinsesa. At kung paanong tumugon ng bata, walang iyak, walang reklamo. Isang simpleng okay lang, daddy. Ilang ulit kaya siyang nasabihang hindi pwede para matutong tumanggap ng kabiguan ng ganoon kaayos. Pumikit si Mariana. May board meeting siya kinabukasan ng 8:00 ng umaga. Tapos hapunan kasama ang pamilya sa 7:00. Isang bagay na ayaw niyang puntahan. Malamang magpakita si Ricardo na may dalang bulaklak at isa na namang walang saysay na paghingi ng tawad. Planado ang lahat sa buhay niya, maayos, pulido, pero walang laman. Tumalikod siya sa bintana, nasilayan ang sarili sa salamin, walang sabit ang buhok. Perpekto ang lipstick, isang buhay na mukhang perpekto sa labas. Pero hindi na niya maalala ang huling pagkakataong niyakap siya ng isang tao dahil gusto lang nila, hindi dahil may kailangan sila. Thank you, Fairy Godmother. Umiikot pa rin sa isip niya ang boses ng bata at ang matang kayumanggi, punong-puno ng taos-pusong pasasalamat. Hindi rin niya makalimutan ang mga mata ng ama, punong-puno ng sakit at ipinipilit na dignidad. At sa isang iglap, parang may lumambot sa kanyang dibdib, isang bahagi ng kanyang puso na hindi na ganoon kaubos. Bisperas ng Pasko, Disyembre 24, ni hindi siya tiningnan ng kanyang ina habang inaayos ang perlas na kwintas. Mukha kang matanda sa damit na yan. Wala ka bang mas kaaya-aya? 30 na sa loob ng 5 minuto, gaya ng dati. Ayos lang ma, sagot ni Mariana.
Kung sabi mo, bulong ng ina niya bago lumakad palayo para tingnan ng mga staff, nagiiwan ng bakas ng pabango at panghuhusga. Kumikinang sa sobrang dekorasyon ang mansyon ng Pamilya Santos, eleganting puti at gintong ilaw, isang Christmas tree na 4 na metro ang taas galing pa sa Canada. French champagne na parang tubig kung ibuhos. At sa gitna ng lahat ng yon, pakiramdam ni Mariana ay lubos siyang nag-iisa. Paborito kong pinsan! Biglang sumulpot si Rodrigo, may hawak na champagne. Mukha kang kailangan mo nito! Mga 5 pa niyan ang kailangan ko. Sarkastikong sagot niya. Masama ba ang gabi? Subukang 1 dekada. Tumawa si Rodrigo pero seryoso ang tingin. Plano mo pa rin bang harangin ang merger sa Constructora Dominguez? Hindi ngayon, Rodrigo. Ngayon na nga dapat pag-usapan. Lahat sila gusto ito. Si Mama, ang board. Pati si Ricardo, biglang tumigas ang mukha ni Mariana. Hindi! Masyado niyang ibinagsak ang baso sa mesa. Hindi natin pag-uusapan si Ricardo. Hindi ngayong gabi. Nandito siya. Nanlamig ang sikmura niya. Ano? Inimbita siya ni Mama, nasa terasa siya. Siyempre, bago pa makapagsalita si Rodrigo, lumakad na si Mariana papunta sa terasa. Tumama sa mukha niya ang malamig na hangin ng Santiago. Nakatayo si Ricardo, nakasandal sa rehas, tanaw ang mga ilaw ng lungsod, gwapo, pulido, peke. Pagkakita sa kanya, ngumiti ito, yung ngiting dati niyang kinahinaan. Maligayang Pasko. Anong ginagawa mo dito? Inimbita ako ng mama mo, umaasa akong makikita kita. Umalis ka na. 2 taon na. Hanggang kailan mo to ipagkakait sa akin? Tumawa si Mariana, malamig, mapait. Ipagkait, ikaw ang umalis, Ricardo. Nagkamali ako. Sobrang kontrolado mo noon. Hindi, tinangka mong gawing tropeyo ang pagkatao ko. Totoo yon, hindi niya kailanman sinabi kay Ricardo ang tungkol sa hirap niya sa pagbubuntis. Hindi na sila umabot doon. Iniwan siya nito nang tumanggi siyang iwan ang karera para mag-focus sa pamilya ayon kay Ricardo. Nagbago na ako, niya. Hindi totoo yan. Lumayo si Mariana ng 1 hakbang at kahit pa nagbago ka, nagbago na rin ako. Hindi na ako yung babaeng dati mong kinokontrol, mariing sabi ni Mariana. Makakatulong sa parehong pamilya natin ang merger, sagot ni Ricardo. At sa isang iglap, lumabas ang totoo niyang intensyon sa likod ng kanyang ngiti. Umalis ka na, Ricardo, at sabihin mo kay Mama na tigilan na ang paggawa ng Pasko bilang negosyong transaksyon. Sa loob ng mansyon, tuloy pa rin ang hapunan ng Pasko na puno ng mababaw na pagbati. Mga pinsang nag-uusap tungkol sa galaw ng merkado, mga tiyuhin na nagkakainitan sa politika. At ang ina ni Mariana, paikot-ikot, tinatanong ang bawat babae kung kailan sila magpapakasal. Tumakas si Mariana sa banyo pagsapit ng 10:00, isinara ang pinto at inilabas ang cellphone. Punong-puno ng litrato ang Instagram, mga batang niyayakap, nagtatawanan. Sa Facebook, mga simpleng puno sa sala, pamilyang nagsasama sa pagmamahalan, hindi sa kayamanan. May sumikip sa kanyang dibdib. Naalala niya ang sinabi ng doktor 2 taon na ang nakalilipas, polycystic ovary syndrome. Hindi naman imposible, pero magiging napakahirap para sa iyo ang magbuntis. Hindi na nalaman ni Ricardo. Matagal na siyang wala noon, nadismaya dahil hindi siya umangkop sa imaheng gusto nito, isang tahimik, sunod-sunurang asawa. Pero si Mariana alam niya at bawat litrato ng sanggol na kanyang dinaanan, paalala ng isang bagay na marahil ay hindi na darating sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mga mata ng maingat, ayaw sirain ang kanyang makeup. Pagkatapos, lumabas siyang muli sa kasiyahan, ngumiti, nagtoast, ginampanan ng papel. Pagsapit ng hating gabi, habang nagyayakapan ang lahat at bumabati ng maligayang Pasko, nasa kama na si Mariana, nakahiga, nakatitig sa kisame. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang maging hungkag ang kanyang buhay.
Pero hindi niya matanggal sa isipan ang batang babae sa panaderya kung paanong niyakap siya nito nang walang pag-aalinlangan, ang kislap sa mga mata, ang taos-pusong boses, "Thank you, Fairy Godmother." Pumikit si Mariana at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ninais niyang sana iba na lang siya. Nagising si Carlos sa pagtalon ni Rosa sa kama, punong-puno ng enerhiya. "Daddy, birthday ko na! 4 na taon na ako." Disyembre 25, araw na dumating si Rosa at araw rin ng pagkawala ni Angelica. Yumakap siya sa anak, sininghot ang amoy ng strawberry shampoo. "Maligayang kaarawan, prinsesa ko. Kakain na ba tayo ng cake?" Pagkatapos ng almusal, hintayin lang natin sina Tita Ana at ang mga kapitbahay. Kahit maliit ang 2 kwartong apartment nila sa Ñuñoa, ramdamang init at pagmamahal. Dumating si Ana bandang 11:00, may dalang tray ng empanada at mapanuring tingin. "Saan mo nakuha yang cake?" "May babaeng nagbayad sa panaderya," sagot ni Carlos. "Anong babae?" "Isang dumaan lang." Iwas niya ng tingin. "Babayaran ko siya." "Carlos, hindi na tayo mag-aaway. Hindi ako tumatanggap ng limos." Napabuntong hininga si Ana pero hindi na nagsalita pa. Bandang 1:00, nagsidatingan na ang mga kapitbahay. Sina Don Alejandro at asawa may dalang lobo. Si Aling Gomez may makukulay na gulaman. Ang anak ng pamilyang Muñoz nag-set up ng speaker at tumugtog ng masasayang kanta. Magulo, maingay, pero tunay na masaya. Nag-wish si Rosa bago hipa ng 4 na kandila pero hindi niya sinabi kung ano. At ang cake, kasing sarap ng hitsura nito. Isang perpektong 3 leches na may sariwang strawberries at malambot na cream. Dahan-dahang kumain si Carlos, bawat kagat may halong guilt. Kinagabihan, matapos ihiga si Rosa na napaligiran ng munting regalo na puno ng pagmamahal, binuksan ni Carlos ang lumang laptop. Naghahanap siya ng Mariana Santos, CEO, at binahas siya ng resulta. Grupo Santos, mga proyektong pabahay, edad 34. Walang asawa, kayamanang di niya kayang tumbasan. Pero ang tumatak sa kanya ay hindi ang artikulo, kundi ang mga mata ng babae sa panaderya. Isang lungkot na hindi mo makikita sa kanyang magagarang larawan. Nakita niya sa huli ang address ng kumpanya, Santos Tower, 15th floor. Tiningnan niya ang natitirang pera, 8,000 piso, gusot, luma. Pero totoo, hindi ito sapat, pero ito'y simula. Sumulat siya sa kapirasong papel, "Unang bayad, binabayaran ko ang utang ko, Carlos Flores." Nilagay niya ang pera at ang sulat sa isang sobre. Tama si Ana, halos imposibleng bayaran ng babae. Malamang nakalimutan na ito ng babae, pero si Carlos hindi nakalimot. Hindi niya makakalimutan kung paano handang isuko ni Rosa ang cake ng walang reklamo dahil hindi ito kaya ng tatay niya. Hindi niya makakalimutan na ibang tao ang kailangang magbigay sa anak niya nang hindi niya kayang ibigay. At higit sa lahat, hindi niya makakalimutan ang mga mata ng babae. Parang alam nito kung gaano kasakit ang nasasaktan sa loob. Dumating si Mariana sa opisina ng 7:00 ng umaga. Masaya nang makatakas sa masikip na mansyon ng pamilya. Dumating si Daniela, ang kanyang assistant, 9:00, may hawak na kape at may tanong sa mukha. "May dumating para sa'yo. Sino ang nagpadala?" Isang lalaki ang nag-abot sa reception. Hindi nakuha ang pangalan niya. Inabot ni Daniela ang medyo gusot na puting sobre. Dahan-dahang binuksan ni Mariana. Bumagsak sa desk ang isang bungkus ng luma at lukot na perang papel, 8,000 piso. Kasama ang isang maikling sulat, "Unang bayad, binabayaran ko ang utang ko, Carlos Flores." Tinitigan niya ang pera na parang hindi ito kabilang sa mundong ginagalawan niya. "Miss Santos, ayos ka lang po ba?" "Oo," sagot niya, pero pati siya alam niyang hindi totoo ang tunog ng boses niya. "Yung naghatid, nakita mo ba? Ano ang itsura niya?" Matangkad, siguro nasa mid-30s. Naka-uniforme siya pang trabaho, medyo kinakabahan.
Naghahanap sa iyo pero sinabi kong kailangan ng appointment, paliwanag ni Daniela. Carlos Flores. Ang lalaki mula sa panaderya, natuntun siya. Pumunta mismo sa opisina niya para lang iwan ang 8,000 piso na tiyak niyang hindi ito basta-basta kayang isakripisyo. Unang bayad, may kung anong gumalaw sa dibdib ni Mariana, isang bahagi ng kanyang sarili na akala niya'y matagal nang manhid. Pinulot niya ang pera at ang sulat, maingat na isinilid sa kanyang handbag. Daniela, may ipapahanap ako sa iyo. Siyempre, kailangan ko ng impormasyon tungkol sa isang lalaking ang pangalan ay Carlos Flores. Malamang taga Ñuñoa o doon nagtatrabaho. May 4 na taong gulang na anak na babae. Tumango si Daniela, walang tanong-tanong at sinulat ang detalye. Umupo si Mariana, pinagmamasdan ang skyline ng Santiago mula sa mataas na bintana ng opisina. Isang lalaking mas piniling magkautang kaysa tanggapin ang pabor. Isang amang inuuna ang anak higit sa lahat, pero kumakapit sa dangal na parang yun na lang ang natitirang meron siya. Ngumiti siya, 2 beses pa lang ngayong linggo, at sinimula ng isang plano na tahasang walang luhika. Ipinarada ni Mariana ang makintab niyang BMW sa harap ng isang maliit at kupas na talyer. Nang makita ang kalagayan nito, Taller Mekaniko Rojas, may mga kalawang, mga lumang sasakyan sa bakuran, napaisip siya kung tama bang pumunta. May sasakyang nakataas at may mga binti na nakasilip sa ilalim. Carlos Flores. Bumaba siya ng sasakyan at ang tunog ng kanyang takong sa semento ay umalingaw-ngaw. Tumigil ang gumagalaw na mga binti. Nahulog ang isang wrench. Lumabas si Carlos mula sa ilalim ng sasakyan, may langis sa muka at mantsa sa kamiseta. Tumingala siya parang nakakita ng multo. Miss Santos, kailangan nating mag-usap. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan ang kamay sa basahan na lalo lang nagkalat ng dumi. Tungkol saan? Inilabas ni Mariana ang sobre mula sa bag. Ito. Hindi mo na dapat ginawa yon, sabi ni Carlos. Hindi mo ako kayang bayaran, pero kaya ko at gagawin ko. 8,000 pa lang yon, 4 na po ang halaga ng cake at pastries. Kaya magbabayad pa ako ng 5. Ang determinasyon sa boses ni Carlos ay nagpahinto kay Mariana. At pagkatapos nyon, magugutom ka na lang para lang bayaran ako sa dessert? Wala ka na roon. Nagkakaroon lang ako ng pakialam dahil alam kong mas kailangan ng anak mo ang perang yan kaysa sa akin. Lumapit si Carlos, nanlilisik ang mata. Wala kang alam tungkol sa akin o sa anak ko. Alam ko to, mas marami kang dangal kaysa sa gawaing praktikal at kulang ka sa pera para sa alinman. Parang tinamaan si Carlos sa mga salitang yun. Ramdam din ni Mariana ang bigat ng mga sinabi niya at agad niya itong pinagsisihan. Mali ako, anya, taas kamay. Akala ko tinutulungan kita. Ngayon alam ko baka lalo ko lang pinalala. Tumalikod na siya, handang umalis at masikip ang lalamunan sa emosyon. Sandali, tumigil siya. Pasensya na, malumanay na ngayon ang boses ni Carlos. Hindi ko dapat sinabi yon. Hindi, tama ka. Hindi ko alam kung anong pakiramdam na hindi mo maibigay ang kailangan ng mahal mo. Nagiba ang ekspresyon ni Carlos. Kung ganon, ibalik mo ang pera. Hindi pwede. Bakit? Dahil nung nakita niya si Carlos na nakaluhod sa harap ng anak, may gumalaw sa kanyang puso. Dahil simula noon, hindi na sila nawala sa kanyang isipan. Dahil ang gusot na sobre na may pera, may nadama siyang matagal nang nawala sa kanya. Pero imbes sabihin ng lahat ng yon, ito lang ang sinabi niya. Regalo yon at ang regalo hindi ibinabalik. Kung ganon hindi ko tatanggapin. Nagkatitigan sila, isang labanan ng dangal at prinsipyo. Kitang-kita ni Mariana ang katigasan sa panga ni Carlos, matigas ang loob. At may nag-isip siya, isang ideya, katawa-tawa, pero perpekto.
Sige, sabay turo sa BMW. May kakaibang tunog ang sasakyan ko. Patingnan ko sa'yo. Singilin mo ko ng normal rate mo. Yung cake, advance payment na. Isang matinding kasinungalingan, wala namang problema ang kotse. Sinipat ni Carlos ang kotse. Anong klaseng tunog? Parang kapag bumibilis. Hum o whistle? Hindi ko sigurado. Nagulat siya kung gaano siya kasamang magsinungaling. Well, titignan mo ba o hindi? Lumibot si Carlos sa BMW. Kailan nagsimula yung ingay? Ilang araw na, hindi ka nagpunta sa dealership. Mas gusto ko ng maliit na shop, mas personal. Hindi yan kasinungalingan. Tumawid ang mga braso ni Carlos. Alam mong wala namang problema sa kotse mo, di ba? Ayusin mo ba o kukwestiyonin ako? May munting ngiti sa labi ni Carlos. Halos hindi halata, pero naron. 20,000 kada oras ang diagnostics ko. Ayos. Baka tumagal ng 2 oras o higit pa. Mas maganda. Binuksan niya ang wallet. Tumatanggap ka ba ng bank transfer? Cash lang. Babalik ako na may cash. Bubukas na sana ng bibig si Carlos pero may boses na sumigaw, "Daddy!" Tumakbo si Rosa palabas mula sa gilid ng gusali nang makita si Mariana tumigil. Fairy godmother. Bago pa makakilos ang sinuman, niyakap ni Rosa si Mariana sa mga binti, sobrang higpit halos matumba siya. Napangiti si Mariana habang tinitingnan ang masayang mukha ng bata. "Hi Rosa, dinalaw mo ba ako?" "Hindi po, kayo po ang dumalaw sa sasakyan niyo." Tumawa si Mariana, "Tama, kailangan ko ng tulong ng daddy mo." "Pwede rin ako tumulong, magaling ako tumulong." Agad lumapit si Carlos. "Rosa, abala si Miss Santos. Mariana, malumanay na pagwawasto nito at hindi ako abala." "Talaga?" tanong ni Rosa, kumikislap ang mga mata. "Talaga?" ngumiti si Mariana. Nag-aalinlangan si Carlos. Dignidad o pagkaama? "Kailangan kong kumuha ng pyesa, mga 1 oras siguro." "Ayos lang, magkasama muna kami ni Rosa." Halatang nagpipigil si Carlos pero tumango at naglakad palayo. Hinawakan ni Rosa ang kamay ni Mariana. "Tara, ipapakita ko yung mga drawing ko." Dinala siya ni Rosa sa maliit na opisina sa likod. May luma ng mesa, sirang sofa at mga dingding na puno ng makukulay na crayon drawing. "Ito si Daddy," turo niya sa stick figure. "Ako to." Tapos si Mommy, nasa langit na siya. May biglang hapdi sa dibdib ni Mariana. "Pasensya na Rosa." "Okay lang," sabi ni Daddy. "Binabantayan pa rin niya ako." Turo niya sa isa pang drawing. "Kita mo yung mga bituin, yun ang mata niya." Napaluha si Mariana sa loob-loob niya. Matutunaw siya ng batang ito. Ang ganda. "Gusto mong mag-drawing kasama ko?" "Hindi ako magaling. Turuan kita." 1 oras nakaupo sa sahig ng alikabok si Mariana Santos, CEO, milyonaryo, untouchable. Nagdo-drawing ng mga bulaklak. Tinuturuan ng 4 na taong gulang kung paano pagandahin ang petals. At hindi niya maalala kung kailan siya huling naging ganito kasaya. Bumalik si Carlos, makalipas ang 70 minuto. Nakita niya si Rosa mahimbing na natutulog sa sofa, yakap si Mariana na mahinang nagbabasa ng kwento mula sa isang libro ng bata. Nanatiling nakatayo si Carlos sa pintuan. Hindi siya makagalaw. Ganito ang ginagawa ni Angelica noon, binabasahan si Rosa hanggang sa makatulog. Napatingin si Mariana sa kanya, nagtagpo ang kanilang mga mata. Inilapit ni Mariana ang daliri sa labi, senyales na tahimik lang, sa kamarahang tumayo. Maingat na umalis sa tabi ni Rosa nang hindi ito nagising. Dahan-dahan siyang lumabas at isinara ang pinto ng opisina. Nakatulog siya mga 10 minuto na ang nakalilipas, bulong niya. Ayokong istorbohin siya. "Salamat sa..." Natigilan si Carlos. Di alam kung paano tatapusin ang pangungusap. Sa pananatili sa kanya. "Akin ang karangalan," sagot ni Mariana, may munting ngiti. Napaka-espesyal niya. "Oo nga,
Tumayo silang dalawa sa makitid na pasilyo, magkalapit, at ang hangin sa pagitan nila ay tila mabigat, may kakaibang tensyon. Naglinis ng lalamunan si Carlos. "Tiningnan ko na ang kotse mo." "Talaga? Walang problema," ngumiti si Mariana. "Magandang malaman." "Pero pinalitan ko na rin ang langis. Tiningnan ko na rin ang preno, ayos pa, pero kailangan ng palitan sa susunod." "Magkano ang bayad?" 15,000 para sa langis at sa oras ko. Inabot ni Mariana ang 20,000 piso. "Sayo na ang sukle. Hindi ko kailangan ng tip. Isipin mo na lang na advance payment para sa preno kapag nasira talaga." Nangabutin ni Carlos ang pera, nagdikit ang kanilang mga daliri. Sandali lang, pero sapat na. May dumaan na tila kuryente sa pagitan nila. Parehong biglang umurong, halatang nabigla. "Alis na siguro ako," sabi ni Mariana habang nahuhulog ang susi sa loob ng bag. "Oo, siguro nga." Pero wala sa kanila ang gumalaw. "Miss Santos?" Mariana. Iba ang tunog ng pangalan niya sa bibig ni Carlos. Mas banayad, mas personal. "Bakit mo talaga ginawa lahat ng to?" Pwede sanang magsinungaling si Mariana, marunong siya, pero hindi niya ginawa. "Dahil nung nakita ko kayong mag-ama sa panaderya, unang beses sa maraming buwan na may naramdaman akong totoo, bukod sa kawalan." Tahimik at tapat ang boses niya. Lumutang sa pagitan nila ang mga salita, delikado, marupok. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa nararamdaman na yun," ani Carlos matapos ang saglit. "Ako rin!" Nagkatitigan sila, walang salita. Pagkatapos, lumakad si Mariana papunta sa kotse. "Mariana?" tawag ni Carlos. Luminga siya. "Baka kailangan nang i-rotate ang gulong ng kotse ko." Tumaas ang kilay ni Mariana. Kibit-balikat si Carlos. Nakatago ang kamay sa bulsa, pilit nagmukhang kaswal, at bigong magtagumpay. "Kailan?" "Siguro 1 linggo o 2 linggo." Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa labi ni Mariana. "Kung ganon, kailangan kong bumalik." Mukhang kailangan nga. Umalis si Mariana na gabi na, ang puso'y mas mabilis ang tibok kaysa dati, at may tahimik tiyak na pakiramdam, may nagbago. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, okay lang yun sa kanya. Tumanggi si Mariana sa 5 imbitasyon sa mga marangyang party. Sa halip mag-isa siyang nasa bahay nang biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. "May ginagawa ka ba mamaya? Manonood kami ni Rosa ng fireworks sa bubong ng talyer. Wala namang enggrande." Bago pa siya makapag-isip ng 2 beses, na-type na niya, "Papunta na ako." 1 oras ang lumipas, nakaupo na si Mariana sa bubong ng Taler Rojas, balot ng sweater, nakaupo sa plastik na upuan, kumakain ng malamig na pizza kasama ang mekaniko at anak nito. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila dagat ng mga bituin. Nakatulog si Rosa sa kandungan ni Carlos bandang 11:00. Tahimik na naghintay ang 2 matatanda habang palapit ang 12:00. Pagputok ng unang paputok sa langit, dumikit ang kamay ni Carlos sa kamay ni Mariana sa sandalan. Ngayon wala nang umatras. At alam ni Mariana, lubos, maganda at wala siyang laban, nahulog na siya. Dumating ang Enero, dala ang init ng tag-araw at isang bagong ritmo na hindi nila inasahan. Isang routine na hindi na malayan ni Mariana na matagal na pala niyang hinahanap. Dumating siya sa talyer na may dalang bag ng maiinit na empanada. "Hindi mo naman kailangan magdala," sabi ni Carlos, pero tinanggap pa rin. "Alam ko," sagot niya, "gusto ko lang." Nagkainan sila habang nakaupo sa hood ng sasakyan, nakausli ang mga paa, tawanan sa pagitan ng mga kagat. Ikinuwento ni Carlos ang tungkol sa isang kliyente na naniniwalang may multo ang kotse nito. Ikinuwento ni Mariana ang tungkol sa isang tensyosong board meeting kung saan muntik mabuhusan ng kape ang investor. At si Rosa, hindi tumigil sa mga tanong, bakit asul ang langit? Nakakakita ba ng kulay ang aso? Kailan ka babalik, Caro? Dahil ngayon, Caro na lang siya.
Wala na ang miss, naglaho sa pagitan ng mga krayon at empanada. Dumating na naman si Mariana, ngayon bit-bit ang kotse. Parang may problema, sabi niya, di ka panipaniwala. Tiningnan siya ni Carlos, nakapaling ang ulo. Anong klaseng problema? Ikaw ang eksperto, ngumiti siya. Surprise me. Nakatayo si Carlos sa likod ni Mariana, marahang ginagabayan ang kamay niya patungo sa makina. Dito, isusuksok mo ang dipstick ng ganito. Kita mo, sakto ang oil level. Pero si Mariana hindi naman talaga nakatingin. Ang nararamdaman lang niya ay ang init ng dibdib ni Carlos. Sa likod niya, ang lakas ng mga bisig na bahagyang yumayakap sa kanya at ang amoy ng sabon, metal at langis na humahalo sa hangin. Mariana? Ha? Napakurap siya. Tinanong ko kung naintindihan mo. Siyempre. Oil, dipstick, malinaw. Tumawa si Carlos ng mababa at magaspang. Wala kang naintindihan sa sinabi ko. Napangiti si Mariana, nahihiya. Sa totoo lang, mahirap kasing mag-focus kapag ganyan kakalapit. Hindi niya na napigilan ang bibig niya. Napatigil si Carlos at biglang umatras ng mabilis. Sige, titingnan ko na lang yung mga gulong. Mabilis siyang sumuksok sa ilalim ng sasakyan na parang gustong magtago, parang hindi nangyari ang sandaling yun. Dumating si Mariana sa talyer na may dalang kahon ng pastry mula sa parehong panaderya kung saan nagsimula ang lahat. Balak mo bang wasakin ng linggo ang food budget ko? Biro ni Carlos, pero binubuksan na agad ang kahon. Pasasalamat lang sa mga auto lessons na hindi mo naman natutunan. Ako na siguro ang pinakamasamang estudyante mo, sagot niya nakangiti. Nagtagpo ang kanilang mga mata, sandaling katahimikan. May kuryenteng dumaan sa pagitan nila, tahimik, malinaw, hindi maipaliwanag. Tapos biglang dumampot ng pastry si Rosa, masayang masaya. Ito yung pinili ko nung araw na yon, ang chocolate eclair. Naalala mo pa? Tanong ni Mariana malumanay. Tumingin si Carlos sa kanya na para bang may mas malalim na ibig sabihin ang tanong kaysa sa akala ni Mariana. At marahil nga meron. Dumating si Mariana sa talyer na may hawak na magarang imbitasyon, nakaprint sa makapal at eleganteng papel. May pupuntahan tayo. Tumingala si Carlos mula sa ginagawa, may halong pag-aalinlangan. Anong klaseng pupuntahan? Inauguration ng isang social housing project. Importante ito sa akin. Sabay pag-aalanganin sa boses. Ayokong mag-isa. Wala akong damit para sa ganyan. Hindi ito formal. Outdoor lang. Basta sumama ka, please. May pumutol sa boses niya. Isang bitak na agad napansin ni Carlos. Napatigil siya. Pwede ko bang isama si Rosa? Siyempre. Nakatayo si Carlos sa harap ng bukas niyang aparador, nakatitig sa nag-iisa niyang dress shirt. Nakasandal si Ana sa pintuan. Sasagutin mo ba kung anong meron sa inyo ng bilyonaryang yon? Wala. Carlos, mas madalas kang ngumiti sa loob ng 2 linggo kaysa sa nakaraang 2 taon. Tahimik lang siya habang nagsusuot ng polo. Ingat ka lang, marahang sabi ni Ana. Lumalapit na si Rosa. Paano kung isang araw maisip ni Mariana na face lang to? Hindi to charity. Ano nga ba ito? Walang sagot si Carlos. Naganap ang event sa La Pintana, mga bagong apartment, malilinis ang linya ng arkitektura, may berdeng bakuran at espasyong para sa totoong pamilya. Sinalubong sila ni Mariana ng mainit ng ngiti, suot ay simpleng slacks at blouse, walang takong, walang makeup na sobrang drama. Mas totoo kaysa kailanman. Pagdating nila, tumakbo agad si Rosa papunta sa kanya. Yumakap si Mariana na parang natural lang. Caro, ikaw ba ang gumawa ng lahat ng bahay na to? Tumulong ang kumpanya ko, sagot niya. Pero team effort ito. Tahimik lang si Carlos habang pinapanood siya. Nakikipag-usap si Mariana sa mga pamilyang nakatanggap ng bagong tahanan. Alam niya ang mga pangalan nila, nagtatanong tungkol sa mga anak nila, at higit sa lahat nakikinig talaga.
Hindi ito ang CEO na kilala ng media, hindi rin ang estrangherang nakilala niya sa panaderya, isang babaeng buo, totoo, at naroon. Napakaganda ng ginawa mo rito, ani Carlos, nang magkausap sila sandali. Umiling si Mariana, nahihirapang tumanggap ng papuri. Ito lang ang bahagi ng trabaho ko na may saysay, yung iba puro meeting at spreadsheet. Bakit ka pa nagpapatuloy? Dahil ang pamilya ko ang nagtayo ng Grupo Santos. Kung aalis ako, parang tinatalikuran ko sila. Kahit ang kapalit sarili mo, napahinto si Mariana. Nagbigay ng maliit, malungkot na ngiti. Lalo na kung ganun. Habang nagpapatuloy ang event, ramdam ni Carlos ang mga tingin, mga mapanuring mata, lalo na sa kanyang mumurahing sapatos at hiniram na polo. May lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang lumapit kay Mariana. Santos, hindi ko alam na magdadala ka ng personal guests. May tono sa boses niya, parang mabango pero may bahid ng panlalait. Ricardo, kalmadong sagot ni Mariana, ito si Carlos Flores at ang anak niya si Rosa. Iniabot ni Carlos ang kamay. Ikinagagalak kitang makilala. Tinanggap ni Ricardo, saglit lang parang ayaw niyang madumihan. Pag-alis nito, hinawakan ni Mariana ang braso ni Carlos. Pasensya ka na, isa siyang gago. Sanay na ako, hindi ka dapat masanay. Ang init sa boses ni Carlos ay dumaan sa lahat ng pader na itinayo ni Mariana. Nang gabing ihatid niya sina Carlos at ang natutulog na si Rosa pabalik mula sa event, naiwan si Mariana sa maliit na opisina ng talyer, hindi mapakali. 10:00, bumalik si Carlos, may dalang 2 bote ng beer. Tulog na si Rosa sa itaas, sabi niya, iniaabot ang isa. Naisip kong baka kailangan mo nito matapos mong makasama ang mga tao mo buong araw. Hindi sila ang mga tao ko, sagot ni Mariana habang tinatanggap ang bote. Yun ang problema. Umupo sila sa lumang sofa, magkatabi. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na alanganin. Pagkatapos ng ilang sandali, bumasag si Carlos. Pwede ba akong magtanong ng personal? Sige lang, sagot niya. Bakit ka mag-isa? Mahina niyang tanong. Maganda ka, matalino, mabait. Bakit walang nakapila para sa'yo? Napatawa si Mariana, isang hungkag, mapait na tawa. Meron, hanggang sa malaman nilang may bagahe ako. Anong klaseng bagahe? Dahan-dahang pinapaikot ni Mariana ang bote sa kamay. 2 taon na ang nakalilipas na diagnose ako ng PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Hindi ibig sabihin hindi ako pwedeng magkaanak, pero sobrang hirap. Walang sinabi si Carlos. Nakinig lang. Hindi ko nasabi kay Ricardo. Umalis siya bago ko pa maikwento. Yung iba naman, nanginginig ang tinig niya. Gusto nila ng Santos na may garantisadong tagapagmana. Walang kulang. Mga tanga sila. Matatag na sagot ni Carlos. Napatingin si Mariana gulat. Totoo ba yan? Alam ko, Mariana, higit ka pa sa kahit ilang anak na maari o hindi mo maaring magkaroon. At ang sino mang hindi nakakakita niyon ay hindi karapat-dapat sa'yo. May bumigay sa loob ni Mariana. May pader na matagal nang nakatayo ang biglang nabasag. Napaluha siya bago pa niya mapigilan. Wala pang nagsabi niyan sa akin. Inabot siya ni Carlos. Pinunasan ng luha gamit ang hinlalaki. Ibig sabihin matagal ka nang nasa maling paligid. Tiningnan niya ito sa malabong paningin dahil sa luha. At ikaw nasa tamang mga tao, ang swerte ni Rosa sa'yo. Napatawa si Carlos parang hindi makapaniwala. Hindi ko madalas maramdamang magaling akong ama. Mas parang isang lalaking pilit lang pinipilit kayanin. Ikaw ang pinakamagaling na ama na nakita ko. Hindi ko man lang siya mabigyan ng kalahati ng nararapat sa kanya. Pero binibigyan mo siya ng pinakamahalaga, pagmamahal, proteksyon, isang ama na inuuna siya sa lahat. Hinaplos ni Mariana ang pisngi niya. Mas mahalaga yon kaysa sa kahit anong cake o laruan. Hinawakan ni Carlos ang kamay niya. Natatakot akong balang araw, hindi na sapat yon. Na pagtanda niya, makikita niya lahat
nang hindi ko naibigay. Ang makikita niya ay kung gaano siya kamahal at yon ay higit pa sa sapat. Magkalapit na ang kanilang mga mukha, bawat paghinga ay parang may kuryente. Mariana, bulong ni Carlos, halikan mo ako. At hinalikan nga niya ito. Unay banayad, marahan at may pag-iingat. Tapos mas malalim, isinaboy nila sa halik na yon ang mga taong taon ng kalungkutan, takot at pangungulila. At nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila hingal at nanginginig. Masamang ideya to, bulong ni Carlos. Nakasandal ang noo sa kanya. Pinakamasama, sagot ni Mariana, pabulong din. Magkaibang mundo tayo. Totoo. Pero ayokong itigil. Ako rin! At muling naghalikan sila. Muli at muli hanggang sa mawala ang mundo sa paligid. Naabutan ni Ana si Carlos sa kusina, nagpiprito ng pancake na may ngiting parang bata. Naku! Bakit? Hinalikan mo siya, di ba? Ano? Hindi! Halos mabitawan ng kape. Naghalikan lang kami. Mas malala. Ngayon may nararamdaman ka na. Ana, seryoso ako. Humarap siya, seryoso na. Siya, kamangha-mangha. Naniniwala ako, pero magkaibang universo kayo. Paano pag nalaman yan ng pamilya niya, ng media, o pag si Rosa ay mas lalo pang napalapit at pagkatapos iniwan? Iniisip ko na lahat yan at wala akong sagot. Ang alam ko lang kapag kasama ko siya, pakiramdam ko buo ako. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Angelica, lumambot ang mukha ni Ana. Ingatin mo puso mo at puso niya. Pero huli na ang babala, nahulog na si Carlos at wala siyang kamalay-malay kung anong unos ang parating. Biglang pumasok si Rodrigo sa opisina ni Mariana, galit na galit. Hindi siya kumatok, kailangan nating mag-usap. Ni hindi tumingin si Mariana mula sa laptop. Magandang araw din sa'yo. Totoo ba to? Ibinagsak ni Rodrigo ang isang folder sa mesa. Nakikipag-date ka sa isang mekaniko? Napatigil si Mariana. Ipinaiimbestiga mo ako. May karapatang malaman ng pamilya. Ang pamilya, ulit niya ng mabagal, may o si Mama ang nagutos sa'yo. Hindi yan ang punto. Lumapit si Rodrigo, matalim ang tono. Mariana, halatang ginagamit ka lang ng lalaking yon. Ni hindi mo siya kilala. Alam ko na ang sapat, malamig na sagot ni Rodrigo. Isang ama na mag-isa sa buhay, halos hindi makaraos. Nakilala ka sa panaderya at ngayon parte na siya ng araw-araw mong buhay. Umakyat ang galit sa batok ni Mariana. Lumabas ka sa opisina ko. Inaasahan ka ni Mama ngayong gabi, family dinner, walang lusot. Sabihin mong abala ako. Hindi ito optional. Isinara ni Rodrigo ang pinto nang may bagsik. Umalingaw-ngaw ang salamin. Napahilig si Mariana sa upuan, mabilis ang tibok ng puso. Tumunog ang kanyang telepono. Mensahe ni Carlos. Gusto sanang itanong ni Rosa kung pwede kang kumain ng hapunan dito. Wala namang espesyal, sunog lang na spaghetti. Sa kabila ng lahat na pangiti siya, papunta na ako, ang kanyang sagot. Naupo ang kanyang ina sa ulo ng mesa, tila isang hukom, handang magpataw ng hatol. Nasa kanan si Rodrigo, at sa kaliwa ni Mariana, sa kanyang ganap na pagkabigla, si Ricardo. Hindi makapaniwala, ibinagsak ni Mariana ang bag sa mesa. Inimbitahan niyo ang ex ko para sa isang family intervention? Matagal na siyang kaibigan, sagot ng ina habang maayos na hinihiwa ang karne. At nag-aalala siya sa'yo. Lahat kami, dagdag ni Ricardo, may ngiting peke. Halata namang ginagamit ka ng lalaking yon. Hindi ka ginagamit ni Carlos. Carlos, tumaas ang kilay ng ina. Tawagan na agad sa pangalan? Yun ang pangalan niya. Mariana, singit ni Rodrigo, matalim at kalkulado ang boses. Mag-isip ka, dumating ang lalaking yon nung emosyonal kang mahina. Binilhan mo siya ng mahal at ngayon, sinubukan niyang ibalik ang pera, singit ni Mariana. Pumunta siya sa opisina ko, dala ang lahat ng meron siya. Ni minsan, hindi siya humingi ng kahit ano. Mas matalino pala siya kaysa akala natin,
Mapait na sabi ng ina. Nagpapanggap na mahirap para kunin ang tiwala mo. Biglang tumayo si Mariana. Malakas, bumagsak ang upuan sa sahig. Hindi ako mananatili para pakinggan to. Umupo ka. Ang boses ng ina niya ay parang kutsilyo sa hangin. Tapos na ako. Kapag itinuloy mo to may kapalit. Banta ba yan? Pinoprotektahan kita kahit laban sa sarili mo. Tumawa si Mariana, matulis, walang halong tuwa. Alam mo, baka tama ka. Baka nga ginagamit lang ako ni Carlos. Kinuha ang bag. Pero kapag kasama ko siya, buhay ako, hindi parang piyesa lang sa corporate chessboard mo. Lumabas siya, malakas ang pagsara ng pinto, uminog ang kristal na chandelier sa lakas. Gumawa si Mariana ng desisyong matatawag niyang pinakamapanganib sa buong buhay niya. May event ako, gusto kong sumama ka? Nagtatrabaho si Carlos sa ilalim ng sasakyan. Dahan-dahan siyang lumabas, may langis sa mukha. Isa na namang housing project, charity gala, Grupo Santo. Umupo si Carlos, nagdilim ang mukha. Mariana, alam ko ang sasabihin mo, singit niya. Alam na ng pamilya ko, malalaman rin ng press. Gusto kong gawin to ng maayos, ipakilala ka ng harapan, ipakitang hindi ako nahihiya sa'yo. Hindi ako bagay sa mundo na yon. Kung ganon, hamunin natin. Tinitigan siya ni Carlos. Sigurado ka? Hindi talaga, pero tumango siya. Siguradong sigurado. Nasa borrowed suit si Carlos mula sa pinsan ni Ana, masikip, makati at parang lubid ang kurbata. Si Mariana tila isang diyosa sa navy blue na gown na mas mahal pa sa buong sasakyan ni Carlos. Ang ganda mo, sabi ni Carlos, ikaw mukhang nahihirapan. Tama, hinawakan siya ni Mariana. Kapag gusto mong umalis, aalis tayo, walang tanong. Deal. Malawak na ballroom, chandelier na parang mula sa palasyo, bulaklak na mas mahal pa sa renta niya buong buwan at ang mga tingin, siya yun, yung mekanik, akala ko staff siya. Kawawa naman si Mariana. Pinisil ni Carlos ang panga, nagpatuloy lang. Ipinakilala siya ni Mariana sa mga bisita. Ngumiti sila, pero hinuhusgahan siya ng mata hanggang paa. Kinaya niya ang hapunan, kinaya ang mga talumpati, kinaya ang pagsayaw kahit 3 beses niyang natapakan ang paa ni Mariana. Pero isang bagay ang hindi niya kinaya. Si Ricardo, Mariana. Lumapit si Ricardo, may hawak na 2 baso ng champagne. Kailangan nating pag-usapan ang merger. Hindi ngayon, Ricardo. Mahalaga ito. Pilit niyang sagot, iniaabot ang isang baso. Ni hindi niya tiningnan si Carlos. Gusto na ng board ng sagot. Sabi ko na hindi ngayon. Sa wakas, tumingin si Ricardo kay Carlos. Kunwari lang na ngayon lang siya napansin. Hindi ko alam na may dala kang staff. Uminit ang dugo ni Carlos. Kasama niya ako, hindi ako empleyado niya. Kasama, natawa si Ricardo. Ganon na ba ang tawag ngayon? Ricardo, babala ni Mariana, malamig at matalim ang boses. Umalis ka, sinasabi ko lang ang totoo. Bumaling kay Carlos. Sa palagay mo ba, tatagal to? Sa tingin mo ba, isang tulad mo ay sapat para sa isang tulad niya? Ang isang tulad ko, marunong rumespeto, sagot ni Carlos, mariin. Binibigay ko sa kanya ang nararapat sa kanya, malamig na sagot ni Ricardo. Isang disenteng buhay, hindi mga hapunang may sunog na spaghetti at suot na lumang coat. Lumapit si Carlos, hindi gumalaw si Ricardo. Alam mo, tama ka, lumakas ang boses ni Carlos. Hindi ko kayang ibigay ang mga luho, ang mamahaling biyahe o champagne na ginto ang presyo. Tumingin siya kay Mariana, pero kaya kong ibigay ang katapatan, ang pagmamahal na totoo. Hindi nabibili. Carlos, inabot siya ni Mariana. Tayo na! Pero huli na, nag-flash ang mga kamera, nakita na sila, pumutok ang balita. Hindi sa dyaryo, kundi online. At mas malalayo, nag-trending ang mga blog, puno ng memes at chismis ang Instagram ng mga elitista sa Santiago. Trending sa Twitter, #SantosMechanic, True Love or Gold Digger. Nakalat ang mga litrato, si Carlos nakaharap kay Ricardo.
Si Mariana nakahawak sa braso niya, ang mumurahing suit niya sa gitna ng dagat ng mamahaling tuksedo. Mapanira ang mga komento, kawawa si Mariana, baka face lang ito. Halatang pera lang habol niya. Engaged sa loob ng 3 buwan, divorced sa 6. Pinatay ni Carlos ang telepono niya pero hindi niya mapatay ang mga tingin ng tao. Pati sa sarili niyang komunidad, maging si Don Alejandro lumapit. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Aniya, ikaw ang pinakamagaling ko pero kapag naapektuhan na ang negosyo, maiintindihan ko. Tumango si Carlos. Bigyan mo ako ng 2 linggo. Kapag tumahimik na, ayos. Kapag hindi, ako na ang lalayo. Tumango si Alejandro. Malungkot. Lumabas si Carlos ng opisina. Nakayuko, may kumukulong hiya sa sikmura. Hapon, kinuha ni Carlos si Rosa sa preschool. Hindi siya tumakbo. Lumapit ito ng dahan-dahan, umiiyak. Anong nangyari, prinsesa? Sabi ni Tomas, masama kang tao. Bulong ito ni Rosa. Sabi niya, ninanakawan mo raw si Caro. Umiikot ang mundo ni Carlos. Ano? Sabi ng nanay niya, ang mahihirap daw laging kumukuha sa mayayaman. Nanginginig ang balikat ni Rosa. Pero hindi ka masama, di ba, Daddy? Lumuhod si Carlos, niyakap ang anak na parang siya lang ang bumubuo sa pagkatao niya. Hindi, prinsesa. Hindi masama si Daddy. Pero sa loob may sumisibol na lason, guilt. Marahil nga tama si Ana, marahil si Rosa ang nasasaktan sa desisyong dapat ay para sa kanya. Nagpunta si Carlos sa Grupo Santos headquarters. Agad lumabas si Mariana nang makita siya. Salamat sa Diyos, tinatawagan kita. Carlos, sorry talaga, hindi ko sinasadya. Tapos na tayo. Napatigil siya. Ano? Hindi ko na kaya, di mahina niyang sabi. Hindi ko kayang hayaan si Rosa na masangkot pa sa gulo. Lilipas to, maingay lang ngayon. Umiyak si Rosa. Naputol ang boses niya dahil sinabi ng mga bata na magnanakaw ako dahil kasama kita. Ipakikita natin sa kanila ang totoo, sagot ni Mariana. Papatunayan nating mali sila. Paano? Tumawa si Carlos, mapait. Ngingiti sa kamera, magpapanggap na belong ako sa mundo mo? Huwag mong sabihin yan. Totoo, umurong siya ng isang hakbang. Tama ang pamilya mo, 2 kwarto lang ang bahay ko. Sakto lang kita, wala akong maibigay sa'yo. Ang gusto ko lang, ikaw. Hindi yan sapat. Hindi kung si Rosa ang nasasaktan. Umagos ang luha ni Mariana. So yon na yon, susuko ka na lang. Pinalalaya kita, bulong niya. Bumalik ka sa mundo mo. Ikaw ang mundo ko, iyak ni Mariana. Hindi. Isa lang akong pagkakamali, isang distraction, at tapos na to. Tumalikon siya bago pa siya mapansin ni Mariana na lumuluha na rin siya. Carlos, please! Pero pumasok na siya sa elevator. Papalayo sa tanging babaeng minahal niya simula kay Angelica. Pabalik sa isang mundong tahimik, maliit, ligtas. Pero hindi na iyon ligtas dahil iniiwan ni Carlos Flores ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. At alam nilang 2 yon, 14 na araw, 336 na oras, 20,160 minuto mula nang iwan ni Carlos si Mariana. Hindi na siya nagbibilang, kunwari. Daddy, tanong ni Rosa ulit, kailan babalik si Mama Caro? Pumikit si Carlos. 5 beses na ito ngayong araw. Sabi ko na sa'yo, baby, hindi na siya babalik. Bakit? Dahil natatakot ako. Dahil pinalaya ko siya sa pag-aakalang tama, dahil akala ko ganun ang tamang pagmamahal. Pero miss ko na siya. Alam ko, anak, miss ko na rin siya. Lumabas ang mga salita bago pa niya mapigilan. Tumingin si Rosa sa kanya, mata ng isang batang sobrang alam para sa edad na 4. Bakit hindi natin siya bisitahin? Wala siyang maisagot. Nagpakalunod si Carlos sa 12 oras na shift. Sa ilalim ng mga kotse, balot ng langis, manhid ang katawan, pati ang puso, sabi ni Don Alejandro. Tahimik na ulit ang chismis. Bumalik na sa normal ang lahat. Maliban sa puso niya dahil tuwing may humihinto sa labas, tumitingin siya. Naghihintay.
nangangarap pero hindi na bumalik ang silver BMW. Mukha kang multo, sabi ni Ana. Dumating isang Huwebes ng gabi, may dalang pagkaing hindi niya naman hiniling. Salamat, ganon ka rin. Kumain ka na ba? Hindi gutom. Carlos, ayokong pag-usapan. Sige, sagot ni Ana. Makinig ka na lang. Inilapag niya ang bag, saka inabot ang isang nakatiklop na papel. Ginawa to ni Rosa kahapon. Isang drawing, 3 stick figures, isang matangkad, isang maliit at isa na may mahabang buhok. Sa ilalim nakasulat ng paikot-ikot, "My family." Sumikip ang dibdib ni Carlos. Halos hindi na siya makahinga. 4 na taon pa lang siya. Makakalimot din siya, bulong ni Carlos. Umupo si Ana sa tabi niya, hindi mabasa ang ekspresyon. Talaga bang naniniwala ka diyan? Mahinahon niyang tanong. O sinasabi mo lang yan para mas madali sa sarili mo, kaysa aminin mong nagkamali ka? Hindi ako nagkamali. Ginawa ko to para kay Rosa, para protektahan siya. Protektahan siya mula saan? Mula sa pagmamahal, mula sa pagkakaroon ng taong tunay na nagmamahal sa kanya na parang pamilya. Mula sa panunood kung paano muling maging masaya ang tatay niya. Ayokong lumaki siyang nahihiya sa kung sino ang ama niya. Bumaba ang boses ni Ana, puno ng sakit kaysa galit. Ang tanging ikahihiya niya ay ang katotohanang hindi lumaban ang ama niya para sa bagay na nagpapasaya sa kanya. Tumayo siya at umalis, hindi binigyan ng pagkakataon si Carlos na sumagot. Mag-isa siyang naiwan sa madilim na talyer, nakatitig sa drawing ni Rosa, "My family." At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo, hinayaan niyang pumatak ang mga luha, hindi rin naging magaan kay Mariana. Pumapasok siya sa opisina, dumadalo sa mga meeting, lumalagda sa mga kontrata pero halos wala sa sarili. Inilalapag ni Daniela ang kape na hindi niya iniinom. Ipinapaalala ang mga meeting na nakakalimutan niya sa loob ng ilang minuto. Tahimik siyang binabantayan kahit kunwari hindi pinapansin ni Mariana. "Miss Santos," sabi ni Daniela isang umaga, maingat ang tono. "Naghihintay na po ang board. Huwebes." Ang merger, pumasok si Mariana na parabang papunta sa sariling pagbitay. Nasa ulo ng mesa si Rodrigo, napapaligiran ng mga bihis na board members. Naroon ang ina, eleganting bihis, ngunit kasing lamig ng dati. At siyempre, Ricardo, naghihintay. "Magsimula na tayo," sabi ni Rodrigo binubuksan ang folder. Ang panukalang merger sa Constructora Dominguez ay may forecast na 40% growth sa susunod na 2 taon. Kailangan nito ng malaking puhunan, dagdag ng isa. Pero kapalit niyan ay isang matatag na alyansa. Tumingin si Mariana sa ina. Nandun na ang tunay na dahilan ng lahat. "Hindi," mariin niyang sabi, "ni hindi mo pa naririnig ang buong presentasyon," singit ni Rodrigo. "Hindi ko na kailangang marinig," sagot niya. "Alam ko na kung saan ito papunta." Lumapit si Ricardo, may pamilyar ng ngiti na dati nakakatunaw. Ngayon ay nakakasuka na. "Alam kong magulo ang lahat nitong mga huli, pero matatanda na tayo. Kaya nating ayusin to." To na partnership? Una bilang professional, pero sa huli, isang kasal para sa negosyo, malamig niyang putol. Yun ba ang plano? Practical. Absurd. Ito ang kinabukasan ng Grupo Santos, sabat ng kanyang ina, matalim ang tono. Pak! Isang malakas na bagsak ng kamay sa mesa, matulis, sinadya. Tumigil ka na sa pagiging batang spoiled. Isipin mo ang legacy mo. May nabasag sa loob ni Mariana, o marahil unang beses pa lang siyang gumagaling. Tumayo siya dahan-dahan. Alam niyo, malumanay niyang sabi, "Tama kayo, parang bata nga ako." Tumango ang kanyang ina, kontento. "Mabuti, sa wakas, pinalagay ko sa inyo ang halaga ko. Ginawa ko ang lahat para sa inyong pagtanggap. Buong buhay kong hinabol ang bersyon ninyo ng tagumpay. Pero tapos na, umupo ka." "Hindi." Isa lang na salita, matibay, huling salita. "Hindi ko pakakasalan si Ricardo. Hindi ko aaprubahan ang merger at hindi ko na isasakripisyo ang buhay na hindi ko naman pinili.
Tahimik ang buong silid. Ang boses ng ina niya mababa, malamig. Kapag lumayo ka sa lahat ng ito, may kapalit. Hayaan mong dumating. Sinubukang baguhin ni Rodrigo ang tono. Mariana, maging matalino, maging praktikal. Anong gagawin mo? Habulin ng mekanikong iniwan ka. Sakit ang dala ng tanong, pero hindi siya natinag. Hindi ako naghahabol. Lumalaban ako para sa sarili ko. Sa wakas, lumabas siya, dumaan sa opisina, dumaan kay Daniela na tinatawag ang pangalan niya. Nilagpasan ang elevator ng mga executives. Inakyat ang 15 palapag sa hagdan. Bawat hakbang mas magaang, bawat hininga mas malaya. At paglabas niya sa lobby, papunta sa malamig na hangin ng Pebrero. Nararamdaman niya ang lahat ng sabay-sabay kalayaan, takot. Lubos na pag-iisa at higit sa lahat handa na siyang baguhin ang buong buhay niya. Wala nang appointment si Ana Flores. Dumiretso siya sa reception, binaliwala ang protesta ng assistant. Ma'am, hindi kayo pwedeng basta pumasok. Relax, 5 minuto lang to. Napatingala si Mariana sa mesa niya, nagulat. Ana? Tumayo si Mariana mula sa upuan niya nang pumasok si Ana at isinara ang pinto sa likod niya. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Ana, tungkol sa kapatid kong tanga. Hindi siya, oo, siya yun. Putol niya, umupo nang hindi na naghihintay ng pahintulot. Pero isa siyang miserable na tanga na wala ka sa tabi niya. Sumikip ang dibdib ni Mariana. Siya ang tumapos ng lahat. Tumango si Ana. Dahil natakot siya, dahil umiyak si Rosa, dahil ang natitira na lang sa kanyang dignidad ay yung kakayahang lumayo bago niya maramdamang pabigat siya. Lumapit siya, halos pabulong. Pero ang totoo, naniniwala siya na mas karapat dapat ka kaysa sa kanya. Napaka walang saysay niyan. Oh, nakakainis? Sobra. Hindi makatarungan? Lubos. Lumambot ang boses ni Ana pero nanatiling matalim ang mga mata. Magkaibang mundo kayo, hindi na yan bago. Ang kapatid ko, gumigising araw-araw, iniisip kung paano babayaran ang renta. Ikaw, malamang mas mahal pa ang bag mo kaysa sa kinikita niya sa isang buwan. Wala sa akin ang pera. Pero mahalaga pa rin yun, sagot ni Ana. Banayad pero mariin. Hindi mo pwedeng magkunwaring hindi, lalo na't pinapaalala ng buong mundo sa kanya yon araw-araw. Huminga ng malalim si Ana. Ang tanong, hindi kung mahal mo siya. Halata naman na mahal mo siya. Ang tanong ay, ano ang handa mong bitawan para sa kanya? Bubukasanan ng bibig si Mariana pero napigil. Nagpatuloy si Ana. Tinututulan kayo ng pamilya mo. Ang status mo, ang mundo mo, hindi kailanman tunay na tatanggap sa isang tulad ni Carlos. Tumayo si Ana. At ang kapatid ko, hindi niya kailanman magkakaroon ng kayamanan o koneksyon. Hindi siya magkakasya sa perfect life na inaasahan ng pamilya mo. Huminto siya bago bumukas ang pinto. Kaya tanungin mo ang sarili mo ng totoo, kaya mo bang mabuhay sa ganon talaga? No. Walang hinanakit? Walang pagsisisi? Oo, mas malakas na tugon ni Mariana ngayon kung ganon patunayan mo. Bumiyak ng bahagya ang boses ni Ana. Kasi gabi-gabi umiiyak ang pamangkin ko, hinahanap ka. At ang kapatid ko parang multo kung gumalaw. At sawang-sawa na akong panoorin ang mga mahal ko na unti-unting nadudurog. Umalis siya, malumanay ang pag-click ng pinto. Tahimik na naiwan si Mariana, nanginginig ang dibdib. Ano ang kaya niyang isakripisyo? Lahat, walang duda. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Daniela. Daniela, kailangan ko ng meeting with HR and legal. Miss Santos, magbibitiw ako bilang CEO. Kailangan kong malaman ang proseso. Sigurado po kayo? Pinakasigurado ko na sa buong buhay ko. Bago pa makapasok ang alinlangan, ibinaba niya ang tawag. Lumapit siya sa bintana, pinagmamasdan ng Santiago sa huling liwanag ng Pebrero. Sa kung saan man, naniniwala pa rin si Carlos na hindi siya sapat. Pero ang hindi niya alam, ang tanging karapat-dapat kay Mariana ay siya. Tahimik na nagmaneho si Mariana sa Ñuñoa.
Hindi siya tumigil sa talyer, hindi siya tumawag, hindi kumatok. Dumaan lang siya sa gusaling kilalang kilala niya. Ikalawang palapag, bukas ang ilaw. Sa loob ng isang saglit nakita niya ang silweta ni Rosa sa bintana at ang puso niya nabiyak muli pero sabay na nagsimulang maghilom. Babalikan ko sila, bulong niya sa windshield. Pangako yan! Wala siyang merger plan, walang strategic engagement. Ang meron siya ngayon ay layunin. Isang buhay na hindi nakatayo sa kapangyarihan o paningin ng iba, kundi sa pagmamahal, sa katotohanan, sa pamilyang pinili niya at sa wakas handa na si Mariana Santos na pumili para sa sarili. Parang korte ang boardroom kinabukasan. Kompletong miyembro ng konseho, ang kanyang ina nasa ulo ng mesa, Rodrigo katabi. At siyempre si Ricardo nakaabang, may hawak na kontrata. Dumating si Mariana 15 minuto ng huli. Hindi dahil sa traffic, kundi dahil ngayon lang siya walang pakialam sa kanilang mga patakaran. Aba, sabi ng kanyang ina, hindi man lang tumingin. Akalain mong dumating ka rin. Tapusin na natin to, sagot ni Mariana na upo. May mas mahalaga akong dapat gawin ngayon. Inilapit ni Ricardo ang mga papel. Mga kontrata ng merger, handa na, pirma mo na lang ang kulang. Ni hindi man lang niya tiningnan at pagkatapos niyan, tanong niya, pagkatapos magsi-celebrate tayo ng bagong Santos Dominguez Alliance? Sagot ni Ricardo nakangiti. Ang tinutukoy ko, yung totoong kasunod, yung inaasahan yung pakasalan ko, ang isang tulad mo. Tumahimik ang buong silid. 2 taong nagpapanggap na nagmamahalan para sa negosyong kasunduan, mariing sabi ni Mariana. Yun ang totoo sa lahat ng ito. Ang pag-ibig ay para sa mga nangangarap, sabat ng ina niya, malamig ang tono. Sa antas natin, ang kasal ay estratehiya. Tumawa si Mariana, isang tawang hilaw bago sa kanya mismo. Alam mo kung anong mas tunay na pagiging inosente? Yung paniwalang garantisado ng pera ang kaligayahan. Yung akala mo mas mahalaga ang legacy kaysa sa mga taong bumubuo nito. Yung naniniwala kang mas may halaga ang malamig na mansyon kaysa sa isang mainit at magulong apartment. Ikinibit lang ni Rodrigo ang balikat. Pinag-uusapan mo na naman yung mekaniko. Iniwan ka niya, Mariana, hanggang saan mo kayang tiisin ang kahihiyan? Hanggang sa kaya ko, sagot ni Mariana tumayo. Dahil iniwan niya ako dahil may tunay na dahilan. Para protektahan ng anak niya, hindi para iayos ang merger. Umupo ka, mariing sabi ng kanyang ina. Hindi, Mariana Alejandra Santos, banta nito. Tumaas ang boses ni Mariana. Hindi ako uupo, hindi ko pipirmahan. Hindi ko pakakasalan si Ricardo at hindi na ako mananatiling CEO. Tahimik ang buong silid. Nahulog ang mga papel ni Ricardo mula sa mesa. Nagkandahulog sa sahig. Anong sabi mo? Tanong niya, hindi makapaniwala. Narinig mo ako, sagot ni Mariana mahinahon. Magbibitiw ako. Technically restructure. Ikaw na ang magiging CEO, Rodrigo. Mananatili akong shareholder at miyembro ng board, pero lalayo na ako sa pang-araw-araw na operasyon. Maputla sa galit ang kanyang ina, nasiraan ka na ng bait. Hindi, ngayon lang ako nakahanap ng sariling boses. Hindi mo pwedeng gawin to. Kaya ko, sagot ni Mariana, humarap sa ina. Hawak ko ang 52% ng kumpanya. Sinigurado ni Dad na kaya kong pumili para sa sarili ko. Hindi niya gugustuhin sirain mo ang itinayo niya. Hindi ko sinisira, inililigtas ko. Tumalikod siya papunta sa pinto. Dahil ang legacy na nagpapasama sa mga taong bahagi nito, hindi karapat-dapat ipaglaban. Kapag lumabas ka sa pintong yan, banta ng ina niya tumatayo. Wala ka ng pamilya, wala ka ng suporta. Ngumiti si Mariana, hawak ang doorknob. Kung ganon, malaya na rin ako sa wakas. At lumabas siya nang hindi lumilingon. Hinabol siya ni Rodrigo malapit sa elevator. Talagang itutuloy mo to. Bawat salita, binasa niya ang buhok na basa ng ulan. Ni hindi ka sigurado kung tatanggapin ka niya pabalik.
Kaya aalamin ko, bumukas ang pintuan ng elevator. Pero kahit paano, sinubukan ko. Kailan ka huling nagbakasakali para sa bagay na talagang mahalaga sa'yo? Walang sagot si Rodrigo. Bumuhos ang ulan, malamig, bigla at walang babala. Wala siyang payong, wala siyang plano. Tanging puso lang ang tumitibok ng napakabilis. Dumiretso siya sa Ñuñoa. Nakita niya ang talyer, patay na ang karamihan ng ilaw. Closing time. Si Carlos, abalang nilalak ang pinto, nakatalikod. Bumaba siya ng kotse. Basa na ang buhok, ang dress, ang balat. Carlos, lumingon si Carlos, napalaki ang mata. Mariana, anong... Hindi ako nandito para iligtas ka, hingal niya. Gusto kong iligtas mo ako. Bumulusok ang mga salita na parang baha. Ilabas mo ako sa buhay na yon, sa mga hapunang walang damdamin, sa mga ngiting peke, sa paniniwalang mahalaga ang pera kapag ang tanging mahalaga lang pala ay ikaw. Mariana, nagbitiw na ako, sabi niya, hingal at nanginginig. Technically restructure. Si Rodrigo na ang CEO, ako nasa board na lang. Lumapit siya. Maghahanap ako ng maliit na apartment malapit dito. Simple. Totoo, at gusto kong mag-invest sa shop mo, hindi bilang kawanggawa kundi bilang partner. Hintay, mahal kita. At parang may nabunot sa dibdib niya. Mahal ko si Rosa, mahal ko kayong dalawa, kaya ko binitawan ng lahat. At oo, natatakot ako. Ikaw rin. Pero mas natatakot ako na balang araw, magtatanong ako kung anong pwedeng nangyari kung naging matapang lang ako. Tinitigan siya ni Carlos na parang panaginip siya, basang-basa, nanginginig. Wala akong maiaalok sa'yo, kundi ang sarili ko at si Rosa, isang buhay na hindi kailanman magiging tuksedo at champagne. Perfect, ngiti ni Mariana sa gitna ng ulan. Dahil ayoko sa tuksedo. Mariana, sabihin mong hindi mo ako mahal. Sabihin mo at lalayo ako. Pero kung may kahit kaunting bahagi sa'yo na gusto pa rin ako, hindi na niya natapos. Lumapit si Mariana, hinawakan ng mukha niya at hinalikan siya. Sa ulan, matindi, desperado, parang babaeng sa wakas nakahanap ng tahanan. Yumakap si Carlos na parang hindi na muling bibitaw. Ang lahat ng sakit, katahimikan at takot natunaw sa sandaling yon. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa hingal, nanginginig. Inikis ni Carlos ang kanyang noo sa kanya. Mahal kita, bulong niya. Diyos ko, mahal na mahal kita, sobrang sakit na, bulong ni Carlos. Pero natatakot akong masira ko ang lahat. Lumapit si Mariana, malambot ang boses. Wasak na ako, Carlos. Hindi mo ako sinira. Ikaw ang nag-aayos sa akin. Matagal siyang tinitigan ni Carlos bago umiling. Ang pamilya mo, ang mundo mo, hindi na yun problema ko. Ngumiti si Mariana. Ikaw at si Rosa na ang pamilya ko ngayon kung tatanggapin niyo ako. Kung tatanggapin, napatawa si Carlos, nanginginig sa pagitan ng tuwa at hindi makapaniwala. Mariana, ibibigay ko ang lahat para makasama ka. Pero kailangan mong maintindihan, simula niya, naiintindihan ko, putol niya. Alam kong sa paningin ng iba, hindi tayo magiging mayaman. May mga bulong-bulungan, hindi magiging madali. Hinawakan niya ang mukha ni Carlos. Pero alam ko rin na kapag kasama kita, mas payapa ako, mas ako, kaysa kahit kailan. At yon ang mas mahalaga sa kahit anong mansyon o titulo. Hinalikan siya ni Carlos. Ngayon ay mas mabagal, mas banayad. Parang isang pangakong ibinulong ng dalawang kaluluwang matagal nang naghintayan. Pagkabitiw, tinitigan siya ni Carlos. May mga bagay kang dapat malaman. Hindi ako madaling kasama. Matigas ang ulo ko. Minsan imposible. Alam kong ngiti ni Mariana. At mahal kita pati sa lahat ng yon. At si Rosa, madaling ma-attach. Kung seryoso ka, kailangang sigurado ka. Dahil kung masasaktan mo siya, hindi ko siya sasaktan. Mariing sagot ni Mariana. Mamahalin ko siya. Mamahalin ko kayong dalawa. Araw-araw. Kahit mahirap, lalo na kapag mahirap, napapikit si Carlos, tila nalulunod sa emosyon. Paano ang pera mo? Pera ko yon, sagot ni Mariana, sabay kibit balikat.
Gagawin ko ang gusto ko. Sabay smirk, kung makakatulong mag-prenup tayo, pera ko ay akin, dangal mo ay sayo. At patas tayo sa lahat ng iba. Hindi ka talaga kapani-paniwala, tawa niya, niyakap siya ng mahigpit. Basang-basa, pagod, desperada, may kaibahan. Tumawa si Carlos, may luha sa mata. Kailangan natin kunin si Rosa. Nasa kay Ana siya. Nagpunta siya sa akin kanina, sagot ni Mariana. Talaga? Sabi niya, patunayan kong seryoso ako. At nag-resign ka bilang CEO? Technically, restructure, kindat niya. At handa akong gawin yon ng libu-libong beses. Magkahawak kamay silang dumating. Si Mariana basa pa rin sa ulan. Si Carlos parang hindi makapaniwala na katabi niya ito. Binuksan ni Ana ang pinto, tiningnan sila at ngumiti. Ang tagal niyo, mga tanga. Nasaan si Rosa? Tanong ni Mariana kabado. Nasa sala, nanonood ng pelikula. Rosa, may bisita ka. Maliit na mga yapak. Pagkatapos lumitaw si Rosa sa pintuan, nanlaki ang mga mata. Mama Caro? Lumuhod si Mariana, lumuluha. Hay, prinsesa. Tumakbo si Rosa papunta sa kanya, niyakap siya ng sobrang higpit. Miss na miss kita, iyak ni Rosa. Akala ko hindi ka na babalik. Sorry baby, pero andito na ako at hindi na ako aalis muli. Pangako, pangako. Tumingin si Rosa sa kanilang dalawa. Ibig sabihin ba nito, totoo na tayong pamilya? Lumuhod si Carlos at niyakap silang dalawa. Oh, prinsesa, totoong pamilya. Sumigaw ng tuwa si Rosa at lalo pang niyakap sila. Tumingin si Mariana kay Carlos. Ngumiti siya, ang ngiting nakareserba lang para sa mga minamahal niya. At sa sandaling yun, alam ni Mariana, tama ang pinili niya. Ang kayamanan, kapangyarihan, walang halaga kumpara sa sandaling ito. Ito, ang magulo, perpekto at tunay na pagmamahal. Sa may pintuan, pinunasan ni Ana ang mata at umubo. Tama na yan, pamilya. Pumasok na kayo. Baka isipin ng kapitbahay may namatay. At pumasok silang tatlo, magkasama. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, buo na si Mariana Santos. Hindi dahil meron na siya ng lahat, kundi dahil natutunan niyang piliin kung ano ang tunay na mahalaga. Pag-ibig, pamilya, tahanan. At ang lakas ng loob para ipaglaban ang lahat ng yon. 10 buwan makalipas, pinunasan ni Mariana ang harinang dumidikit sa pisngi habang pinagmamasdan ang kusinang parang dinaanan ng bagyo. Ang birthday cake, tabingi, ang tsokolating icing, nagsimulang dumula sa gilid. Ang kandila, baluktot. At may mas maraming butter sa sahig kaysa sa baking pan. At ito'y perpekto. Sabi ni Daddy, parang dinaanan ng lindol ang kusina. Ani Rosa, nakatayo sa may pintuan, nakangiti, kulang ang 2 ngipin sa harap. Sabihin mo kay Daddy tumulong siya next time. Narinig ko yon, sigaw ni Carlos mula sa labas. Tumakbo si Rosa, niyakap ang mga binti ni Mariana. Ito ang pinaka-best na cake sa buong mundo, Mama. Mama, lumuhod si Mariana at niyakap siya ng mahigpit. Para sa pinakamahal kong prinsesa, dapat lang ang best. 9 na buwan na ang lumipas at kahit papaano, kumikirot pa rin ng bahagya ang puso ni Carlos tuwing tinatawag ni Rosa si Mariana na Mama. Sigurado ka ba? Tanong ni Mariana habang pinagmamasdan ang tabing cake. Mukha itong gumuho. Ang pinakamasarap na cake, yung hindi perpekto, sagot ni Rosa kumpiyansa. Ibig sabihin, ginawa yan ng may pagmamahal. Buhat-buhat ni Mariana si Rosa, hindi alintana ang chocolate sa blouse niya. Kailan ka naging ganito katalino? Matagal na akong matalino, seryosong sagot ni Rosa. 5 taon na ako, mas halata na lang ngayon. Tumawa si Mariana, isang tawa ng isang babaeng kontento. Ang tahanan nila sa Larena, hindi mansion, pero hindi rin masikip. Isang komportabling bahay na may 3 kwarto, maliit na hardin, mababait na kapitbahay. Sapat para huminga, sapat para sabihing tahanan. Dumating si Carlos mula sa labas, amoy inihaw at sikat ng araw. Dumadating na ang mga bisita, may dalang empanada si Ana, parang pang-1 batalyon.
Si Don Alejandro nakikipagtalo sa Batang Gomez tungkol sa playlist. Perpektong party, sagot ni Mariana. Hinalikan siya ni Carlos, magaan, mabilis. Mahal kiti. Kahit may harina ang buhok ko, lalong-lalo na. Ew! Sigaw ni Rosa. Kailangan bang lagi kayong naghahalikan? Oo, sabay nilang sagot, dingdong. Ako na! Sigaw ni Rosa tumakbo sa hallway. Naiwan sina Carlos at Mariana magkahawak, magkahinga. Masaya ka ba? Higit pa sa inakala ko. May pagsisisi, ni isa. At totoo yon, lumipas ang 10 buwang puno ng hamon, 3 buwang abala sa legal na transisyon ng negosyo. Isang ina na hanggang ngayon ay hindi pa rin tumatawag. Si Rodrigo unti-unting bumabalik bilang kapatid. Bumukas ang Flores Auto Repair noong Hulyo. Si Carlos, may-ari at tagapangasiwa. Si Mariana, silent partner, investor at number 1 supporter. Naging kilala ang shop sa pagiging tapat at maalaga. Ang kita mostly mula sa trabaho ni Carlos. Ang pera ni Mariana para kay Rosa, para sa kinabukasan, para sa komunidad. Hindi marangya, hindi madali, pero totoo at perpekto. Napuno agad ang backyard. Si Ana may dalang famous empanadas. Si Don Alejandro may lobo. Mga kapitbahay, bago at dati, nagtatawanan. Maging ilang dating katrabaho ni Mariana, dumating din sa isang sulok si Rodrigo kasama ang asawa at mga anak. Akala ko hindi ka pupunta, ani Mariana. Kapatid mo ako, sagot niya. Mabagal ako minsan pero hindi ako tanga. Si Mama, kailangan lang ng panahon. Maybe someday, maybe not, and that's okay. Cake time! Sigaw ni Rosa, naka-pink dress, umiikot sa hardin. Inilabas nila ang cake, may tabingi, natutunaw ang frosting, sumasayaw ang kandila. Happy birthday, Rosa! Sabay-sabay ang lahat. Binuga niya ang kandila, seryosong seryoso. Anong wish mo? Tanong ni Carlos. Secret para matupad. Smart girl! Sila ang unang kumain ng cake sa utos ni Rosa. Kayo kasi gumawa para sa akin, dapat hati tayo. Mahal kita, magandang bata, bulong ni Mariana. Mahal din kita, Mama. Tapos ay bigla siyang naging seryoso. Salamat sa pananatili. Salamat sa pagtanggap, pabulong ni Mariana. Umupo sila sa damuhan, magkatabi, pinapanood si Rosa habang tumatawa kasama ang mga anak ni Rodrigo. Anong iniisip mo? Tanong ni Carlos. Na 1 taon nang nakaraan, mag-isa ako sa malamig na bahay noong Pasko at akala ko ganun na lang ang buhay ko. At ngayon? Ngayon nasa likod bahay ako, may cake crumbs at pagmamahal at hindi pa ako naging ganito kasaya. Alam mo kung anong nakakabaliw? Ano? Isang cake na worth 35,000 piso ang nagbago ng buhay ko. Technically 40,000 pesos, may eclair pa yon. Sulit, may asawa ako kapalit. Hindi pa ako asawa mo. Maliit na detalye lang yan. Nakuha ko ang babaeng mahal ko, ang nanay ni Rosa, ang partner na nagbago ng lahat. Ikaw ang nagligtas sa akin, sagot ni Mariana. Pinakamagandang kapalit na ginawa ko sa buong buhay ko. Naghalikan sila sa ilalim ng gintong takip-silim. Maghanap kayo ng kwarto. Sigaw ni Ana, may itinapong napkin. Bahay namin to, sigaw pabalik ni Carlos. E di kumilos kayo na parang matatanda. Pero nakangiti siya. Nakatulog si Rosa sa sofa na palibutan ng gift wrap at mga laruan. Buhat-buhat nila siya papunta sa kama. Sweet dreams, prinsesa, bulong ni Carlos. Pinakamatamis, dagdag ni Mariana. Tahimik nilang isinara ang pinto, saka nagtungo sa sariling silid. May pagsisisi ka ba? Tanong ni Carlos, yakap siya mula sa likod habang naghuhugas ng mukha. Natanong mo na yan dati. Worth pa rin itanong. Humarap si Mariana, tinitigan siya. Carlos Flores. Binitiwan ko ang mansion para sa bahay na may 3 kwarto. Binitiwan ko ang pagiging CEO para maging partner. Binitiwan ko ang mga gala para sa cake sa backyard. Hinagkan niya ito, banayad. May panata. At ulitin ko pa rin lahat yun. 1,000 beses. Mahal kita. Mas mahal kita, ikaw, si Rosa. Itong magulo, maganda at perpektong buhay. Nakahiga na sila, tahimik, magkadikit ang katawan.
Alam mo ba kung anong pinahiling ko kay Rosa bago niya hipa ng kandila? Bulong ni Carlos. Akala ko hindi dapat sinasabi ang wish. Mandaraya ako, ngumiti siya. Sabi ko hilingin niyang tumagal ito tayo. Yumakap si Mariana sa kanya, tumatagal na. Kung saan may tatay na bumulong, wala tayong pera, prinsesa. At may babaeng gumawa ng isang maliit na kabutihan. 3 estranghero ang naging isang pamilya. Hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil pinili nila ang isa't isa. Pinili ang pagmamahal, pinili ang manatili, at sa huli ang pagpiling iyon ang naging pinakamatibay na pamana sa lahat. Kung ikaw ay nagbasa hanggang dulo, ano ang pinakatumatak sa iyo sa kwento ni Mariana, Carlos at Rosa? On a scale of 0 to 10, gaano mo kamahal ang kwento nila? At kung gusto mo pa ng ganitong kwento, i-comment lang more o sabihin mo kung anong story trope ang gusto mong maranasan. Salamat sa pagbabasa. Ito ang kwento kung saan ang isang cake lang ang naging simula ng buhay na may tunay na halaga.